Patuloy na pagsugpo naman sa human trafficking ang ating tatalakayin kasama si Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T. USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking. USEC, magandang tanghali po and welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali, Director Glenn. Salamat sa pag-anyaya sa inyong programa. Thank you for joining us po, sir. Dahil napakarami na pong mga paraan, ito nga na mga masasamang loob para sa ating mga manunood sa panahon ngayon, paano natin masasabi na biktima ng human trafficking ang isang migrant worker? Doon tayo sa usaping migrant worker, no? Ang labor trafficking, definitely exploitation dito, or kung mayroong mga forced labor na nagaganap, no? Kung may mga death bondage, may mga sabi mga badges of human trafficking dito, no? Isang magandang halimbawa dyan, yung mga POGO operations dito, no, na sinasalakay namin, tsaka yung mga ibang POGO abroad, no, na kung saan may mga nasalba tayong mga kababayan natin. Madaming mga indikasyon ng human trafficking na nagaganap doon, no? Unang-una, yun linilin lang sila, no? Like sinasabi sa kanila na yung trabaho na binibigay sa kanila ay legal, customer service representative, ngunit ang pinapagawa pala sa kanila ay mag-scam. Force criminality ang tawag doon. Isa pang halimbawa dyan ng badge ay halimbawa yung mga passport. Pagdating nila sa ibang bansa ay kinukuha yung mga passport nila, sama-sama yung mga passport ng mga iba-ibang mga banyagang manggagawa. That's another indication of human trafficking. Tapos kung mayroong mga abuso na nagaganap sa kanila tuwing halimbawa di sila kumukuta o gusto nila umalis, yan, isa pa yung badge of human trafficking. Ito, mga iba-ibang mga indicators, pinagsasama-sama natin ito, no? Totality of circumstances to determine if indeed ang isang manggagawa ay biktima ng human trafficking. Sir, sa inyong monitoring at mga investigasyon, ano po yung mga karaniwang modus ngayon ng mga recruiter na involved dyan sa human trafficking? Ano po yung mga bait nila kung bakit nakukuha nila agad yung loob ng ating mga nag-a-apply na migrant worker? Bago pa sa modus, no, bago pa tayo mapunta sa usapang modus, doon tayo sa vulnerabilities. Dahil yung mga biktima ng human trafficking, whether that's labor, sex, or organ trafficking, kaya naman sila nagpapabiktima dahil may vulnerability sila na ini-exploit ng mga traffickers. At ang usual vulnerability natin dito ay ang poverty, ang kahirapan. Ibang mga vulnerabilities, nandun din ng youth, yung gender, yung kanilang mga disabilities, o pagiging refugee. But kadalasan, no, kung isang tao ay medyo nasa alanganin, madali siya mabiktima. Tapos balik naman tayo doon sa tanong mo niya, no, kung paano sila nabibiktima. Doon magandang halimbawa dyan, again, yung mga pogo natin, no, yung mga illegal pogos natin. Nabibiktima yung mga tao dyan, whether Pilipino or Banyaga, dahil inaalok sila, no? Sinisilaw sila sa mga pwede nilang kitain sa isang trabaho na minsan papalabas na legal o minsan sinasabi ko ano yung ginagawa talaga. Dahil nga nangangailangan tong biktima, medyo nadadala siya, no? Nadadala siya doon sa anyaya, at yun na pupunta na doon sa trabaho na hindi maganda kung saan pwede siyang matraffic. Yusek, para din po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga red flags o warning signs na posibleng nabibiktima ka na ng human trafficking? Ano yun eh? Parang kung may pinapagawa sa'yo na di mo gusto, no? Parang forced labor or forced exploitation. Doon tayo doon tayo sa mga bata na lang, no? Magagandang halimbawa. Napakainit sa balita ngayon yung kulto, no, yung supposed kulto sa Surigao del Norte, yung Socorro cult, no, kung saan may mga bata na medyo pinagsama-sama sa isang isolated region diyan at supposedly biniktima, no, para forced marriage or sexual exploitation. Ayan, parang medyo madali naman pala kung victim ka na ng human trafficking. Kumbaga, dito sa mga batang to, lahat sila nakulong sa isang lugar, no? Walang access sa kanilang pamilya, sa kanilang magulang. Tapos pinipilit ipakasal o pinipilit kumimit ng sexual acts. Ayun, medyo napakaklaro. Tingin ko, Director Glenn, if you allow me, no, baka mas magandang tanong dyan,
paano malalaman ng mga tao sa paligid kung may mga biktima na sa kanila, na malapit sa kanila? Tingin ko yun ang magandang tanong, no? Dahil kadalasan yung mga biktima, hindi naman sila yung nagre-report eh. Kasi nga, minsan, para sa kanila, medyo naniniwala sila na nakakatulong sa kanila yung posisyon kung nasaan sila. Kaya medyo importante dyan talaga yung mga tao sa paligid na kung may makita silang mga possible victimization, no? Ito, may mga recent cases kami sa ibang uri ng human trafficking naman, no? Ito yung tinatawag natin na online sexual abuse and exploitation of children. Yung mga nagre-report dito kadalasan mga kapitbahay. Kasi nga dito sa OSAEC, sadly, ang nagbibiktima sa mga bata ay ang sariling magulang o minsan kapamilya nila, no? Na gumagawa ng mga explicit videos at binibenta sa mga banyaga abroad na medyo natutuwa sa ganung mga videos. Madalas sa mga ganitong mga sitwasyon, yung mga kapitbahay ang nakakapansin, no? Na may hindi tama nagaganap dun sa kapitbahay nila at report nila sa amin kung saan nagkakaroon naman kami ng aksyon. Sir, may tanong po tayo mula kay Marisol Abduraman ng GMA News. Yes. Can the IACAT Yes. comment on the rising cases of human trafficking involving minors? According to the PNP, Yes. WCPC, as you were mentioning, Director Glenn, yung sa Surigao at yung iba pang mga biktima ng sex trafficking na kung minsan magulang pa nila o kamag-anak ang nag-i-encourage. Ito talaga, sana naman yung mga magulang o mga kamag-anak na medyo pinapain yung sabihin nilang mga kadugo, no? Anak or kadugo sa ganitong mga bagay. Sana naman huwag yung gawin to, no? Kasi baka yung mga iba dyan, iniisip nila na dahil video lang naman, dahil sila naman yung gumagalaw sa anak nila o sa kamag-anak nila at hindi naman yung pedophile na sa ibang bansa, okay lang yun. Okay lang na doon sila kikita. Mali yun, no? Unang-una, labag sa batas yun. Madami ng mga magulang at mga kamag-anak nakasuhan at kinakasuhan sa mga ganitong pagbiktima ng sarili nilang mga anak o kadugo. Tapos bukod doon, may epekto talaga sa bata yan. May long-term trauma sa mga bata yan. Siguro yung mga ibang bata, di nila alam, no, na binibiktima na pala sila dahil musmus pa mga yan, no, at may tiwala yan sa magulang o sa kapamilya nila. Pero subconsciously, meron yan, no, at eventually malalaman din naman ng mga bata, no, na mali yung ginawa sa nila at may masamang epekto yan. Kaya sana talaga, no, kung may mga kababayan tayo na nanonood at naiisip na baka magandang pagkakataon to na kumita, no, at di naman nasasaktan yung bata, yung anak nila, yung kamag-anak nila, sana palitan na natin yung ganyang pag-iisip. Dahil bukod sa pwede namin kayo makasuhan at mahahabol namin kayo, talaga nakakasama sa bata yan. So, Yusek, sa ngayon ba, meron po ba tayong available na datos kung gaano karami na ng kaso ng human trafficking ang naitala ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT? Ilan na po ang nakasuhan ninyo sa taong ito? Marami na, Director Glenn. No? Through the year, wala sa akin yung exact date na ngayon, no? But through the years, mga libo-libong kaso yan. Every year, may mga hundreds of convictions, saka hundreds of cases tayo. Thousands of victims are rescued, no? From a variety of different schemes of human trafficking. I can provide you the data, but isa lang sa gusto kong i-emphasize ulit, no? Yung human trafficking, sabi-sabi yung uri ito, no? Kung baga, sabi ko nga kanina, meron tayong sex trafficking, meron labor, meron organ trafficking. Pero within each type of trafficking, may mga iba-ibang, may mga variation din, no? Kung baga, doon sa sex trafficking, nasabi ko na, yung online sexual abuse and exploitation of children, that's one form. Tapos meron din tayong yung traditional sex trafficking na alam na natin, no? Sa mga prostitution din, mga ganun. Doon sa labor trafficking naman, nasabi ko din na isang halimbawa, yung sa mga illegal pogos dito sa Pilipinas or abroad. At another form of human trafficking, yung mga Pilipino na na-exploit as household service workers abroad o yung mga Pilipino na na-exploit as fishers. That's another kind, no? Basta napakaraming klaseng types of human trafficking, napakadaming paraan na matraffic ang kapwa Pilipino natin. Sir, meron po tayong tanong mula kay Tuesday New ng DZBB. Natuntun nyo na po ba o nahuli ang mga nasa likod ng kulto sa Surigao being classified as one form of human trafficking? May pending case sila dito sa DOJ na ina-identify na mga, kung di ko nagkakamali, mga 10 respondents at tatakbo naman yung itong kasong to. No? The moment na
Tingnan natin no, kung ano magiging findings ng ating mga fiscal na nag-iimbestiga. Pero kung ma-indict yan, kung may finding of probable cause, ay lalabas ang warrant of arrest at ma-arresto mga yan. Okay, sir, madalas nagagamit din po ang social media sa pambibiktima ng mga human traffickers. Ano po ang ginagawang hakbang dito ng IACAT? Paano po ang monitoring at pagbabantay ninyo dito? Okay, napakagandang tanong yan, Ninya. Yung iba-ibang klaseng human trafficking pwedeng gawin through social media. Kung tumingin ka lang sa social media, meron yung mga recruitment, no? Para sa mga pogos, dinadaan lang pala sa Facebook yan, no? So kung saan-saan mga social media platform. Minsan, sadly, madali maghanap ng mga CSAM, no, child sexual abuse and exploitation material online. Minsan kasi Instagram, mag-search ka lang, makikita mo to. Tapos minsan nga may mga nag-aalok pa ng mga adoption, illegal adoption or mga sale ng organs online. Doon sa mga batas natin ngayon, whether this includes yung amended anti-trafficking law, tsaka yung law against OSAEC, may mga obligasyon ang ating mga social media platforms to take down yung mga content na request sa mga law enforcements as well as to provide yung mga data, no, that can be used as evidence against perpetrators. Kami sa IACAT at yung mga ibang mga government agencies, particularly yung mga law enforcement, regular naman kami nagko-coordinate, no, nagre-request sa mga takedown o ng mga data sa ating mga social media platforms. It is a challenge nga lang dito, no, kasi yung mga social media platforms na to, hindi naman to based sa Pilipinas. Alam ba, yung Meta, kung di ko nagkakamali, based sa US yan, yung Google based sa US. So, minsan, hindi ganun kadali sila kausap, no? But nag-e-effort naman, lalo na yung Meta. Pero yung pinakamalaking challenge na yung mga mas maliliit na mga application. Isang halimbawa dyan, yung Telegram. Yung Telegram, alam natin to, chat application to. At sa Intel namin, madaming mga nangyayari, no? Through Telegram. Pero yung Telegram, di namin makontak yan. Walang ano yan, na parang Viber ata yan sir, di ba? Parang Viber. Yan. Parang Viber lang. Oh. Pero wala kami, unlike Meta or Twitter or Google na meron kaming kausap, sa Telegram, wala kaming makausap dyan. Kaya kung yung mga illegal na activity na nangyayari sa Telegram, we have to explore alternative ways to gather intelligence and investigate. So, Yusek, sa kasalukuyan, ano po ang assistance na matatanggap ng mga biktima ng human trafficking? Na ibabalik po ba sa kanila ang kanilang ginastos kung sakaling mapatunayang naloko nga ang mga ito? Ano naman, yung assistance naman in terms of yung parang humanitarian assistance, meron yan, no? Doon sa batas natin, through DSWD or other government agencies, pwede magbigay ng livelihood assistance ang pamahalaan sa mga biktima ng human trafficking. Yung sa mga kung mababalik yung mga nawala sa kanila, isang pwede natin gawin dyan ay kung makasuhan natin yung trafficker at mahusgahan yung trafficker na guilty, may mga criminal monetary penalties dyan, no, na maaaring mapunta sa biktima. Okay. So sir, kamusta naman po ang koordinasyon ninyo sa mga pribadong sektor upang masugpo ang human trafficking sa bansa? Napakagandang tanong. Napakagandang tanong yan, Director Glenn, no? Nabanggit ko na kanina yung mga social media platforms, no? Isang uri yan ng mga private entities na kailangan natin makausap, no? But hindi naman sila, no? Yung mga telcos, malaking tulong din sa amin ng mga telcos kasi yung mga telcos may mga obligations din yan under our human trafficking law and the anti-OSAIC law, no? Isang magandang halimbawa dyan, yung mga POGO na sinasalakay namin, no? Na madami kaming nakita mga SIM cards doon, no, na ginagamit para sa mga illegal na bagay. Nagko-coordinate naman kami sa mga telco na bigay sa amin yung user data sa mga SIM card na to upang magamit namin para sa aming investigasyon. Ang iba pang mga private entities na may mga obligasyon ay yung mga payment service providers, no, o yung mga PSPs. Kasama dito yung mga GCash, Maya, Western Union. Ayan, napakalaking tulong din nila sa amin sa laban kontra human trafficking. Yun, isang paraan na nakakatulong sila, ito may nakikita sila mga suspicious transactions online, no, na maaaring related sa human trafficking. Rini-report nila ito sa AMLC, na rini-report din ng AMLC sa amin sa IACAT. At itong mga suspicious transactions na rini-report ng mga enterprises na to ay maaari din maging
lead, no, or pangumpisa sa investigasyon. Yusek, paano naman po makakaiwas ang ating mga kababayan sa human trafficking? Saan at sino ang maaaring lapitan ng mga biktima? Yun sa human trafficking, no, kailangan sana alisto talaga ang mga kababayan natin, no. Magandang balik tayo dun sa halimbawa ng labor trafficking, no, lalo na dun sa mga recruitment sa mga illegal pogo na to. Tingin ko naman yung mga kababayan natin, alam na naman nila, no, na may ganitong modus na nangyayari. Kung meron nag-recruit sa inyo online na mag-ibang bansa bilang customer service representative, medyo magduda naman kayo ng konti, no? Lalo na kung ang utos sa inyo, ang instruction sa inyo ay magpanggap na turista upang makapunta doon para magtrabaho. Malaking red flag na yun, no? Na kung magtatrabaho ka sa ibang bansa na di ka kukuha ng mga clearances sa DMW. Yun, sana iwasan yun, no? At kung may ganyan kayo, kung may ganyan na kumakausap sa inyo, i-report just sa amin, no? May hotline ng IACAT, 1343, meron din kaming email address, no? May kita nyo sa IACAT webpage, IACAT ibang law enforcement authorities. Okay. So, sir, yung IACAT webpage, no, yung pwede namin i-google niyan, no, para pwede naming sumbungan. Yeah. Siguro panghuli na lang po yung inyong mensahe o paalala, mabilis lang po sa ating mga kababayan upang maiwasan silang mga biktima ng modus ng mga human traffickers na mga ito. Isang napansin namin, no, yung human trafficking, yung usaping human trafficking, medyo kulang pa sa awareness ang ating mga kababayan dito. Kulang sila sa awareness in terms of kung gaano kalubha ito. Ang human trafficking, no, itong second biggest criminal enterprise sa mundo, no, dati third to. Third behind drug trafficking and arms trafficking. Ngayon, balita ko nalampasan na doon yung arms trafficking, no. Siya na ang second to drug trafficking. At hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, no. Kahit sa mga first world countries, may mga nabibiktima sa human trafficking. So ang panawagan ko, sana maging mas aware tayo na may ganitong problema. Hindi lang ito, mahirap pag-usapan to dahil napakalungkot, no? But it's good to be aware from the start. At kung may makita kayo mga red flags, na halimbawa kayo, may mga nagre-recruit sa inyo sa too good to be true, o medyo alanganin, magdalawang isip sana kayo. At isa pang importante, na kung sa paligid nyo, no, kapaligiran nyo, meron kayong makikita na posibleng nabibiktima, ay sana mag-report kayo sa IACAT or sa ibang law enforcement agencies. Maraming salamat po sa pagbibigay ng iyong oras, DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., USEC at in charge ng Interagency Council Against Trafficking. Maraming salamat po. Maraming salamat, Director Glenn. Maraming salamat, Ms. Kinya. Magandang tanghali po ulit.